Hello, what's up? Hello Philippines, hello world. Andito na naman po tayo para mag-react at mag-comment dito sa isang video. Tungkol naman ito sa advice ni Senator Cynthia Villar dito sa ating First Lady. In the first place, para po sa akin, ang most powerful lady dito sa bansa o sa isang bansa is ang First Lady. Hindi po ang Vice President. Kasi po ang Vice President pwede pong maging lalaki at pwede pong maging babae. So, ang most powerful lady is the First Lady. So, ang masasabi ko naman dito sa advice nitong si Cynthia Villar kay First Lady is maganda. Maganda yung gumagawa sila ng paraan para magkaayos itong dalawa. Pero, kung sasabihin natin na nangihimasok siya, it's true din. Kasi 'di ba? Hindi natin masasabi kung sino talaga yung may concern, yung nangingialam o kung sino yung walang pakialam. Kasi kung ang sinasabi nitong si Cynthia Villar, pakinggan natin. Politika yun eh. Oo, tayo naman kung ano lang ang tama yun. Kung ako ang asawa ng presidente, I will do everything. Kung ano daw ang tama ayun. So, ibig sabihin, may mga nangyayari na, kung ako tatanungin, tama rin naman ang ginawa ng First Lady. Naglabas siya ng sama ng loob. Karapatan niya yun. So, karapatan din ng ibang tao na mag-react kung anong nangyari. Karapatan din ni Vice President na mag-react kung anong nangyari at sabihin kung ano rin ang nararamdaman niya. Etong sinasabi ni Cynthia Villar is napakalayo sa pagkakakilala ko sa kanya, sa pagkatao niya. Kasi 'di ba? Asawa mo na yung sinasabihan, asawa mo na yung pinupuntirya, wala ka pang gagawin. Samantalang nung pinintirya si Kibuloy, kaibigan lang ni Villar yun, 'di ba? Pero nagkomento na siya ng hindi maganda at hindi naayon. O bakit niya sinasabing sa tama lang? Tama ba ang ginawa niya? I think no. Para maging successful yung aking asawa. Oo, hindi na ako makikipag-away. Huwag na mag-away. Gumawa na lang ng mga project na makakatulong sa tao. Minsan kasi tayong mga tao, aminin na natin, napakadaling mag-advise, napakadaling magsabi ng magagandang salita na magagandang dapat gawin. Kasi wala tayo dun sa sitwasyon. Pero pag dumating sa puntong nandun na tayo sa sitwasyon, nakakalimutan na natin yan eh. Kasi nandun na rin yung galit, inis, pagkapuot dun sa tao. Hindi natin masasabi ang ganyan. Wala kasi tayo sa sitwasyon. Para mahalin ng mga tao lalo yung ating presidente. At dagdag ng senadora, posibleng nagalit lang si Hindi naman porkit nagalit magsasabi na ng masasama para sa presidente. Masama yon kasi hindi yan na magandang ehemplo kung sakasakali. Kasi naging presidente ka na eh. Tapos na yung party mo, tapos na yung pagiging presidente mo. Ibigay mo na kung kanino dapat ang posisyon. Pabayaan mo na silang mag-manage, huwag ka nang mangialam. Tuloy nagkakagulo, yan anak mo nandyan, yan tuloy ang naiipit. So, dapat yung utak nyo ilagay nyo sa focus.